Hey guys, good evening sa inyo lahat. Ito si Gene at welcome sa Gene Caralde Vlogs. So yeah, matagal tayo hindi nakapag-vlogs guys. Medyo busy lang tayo. Alam niyo na yan, di ba? Pero maraming salamat if you're still watching this vlog. No? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa nag-like, nagko-comment, nag-share, nag-subscribe dito sa ating channel. Okay? And kung di pa kayo subscribers guys, subscribe naman kayo dito sa ating YouTube channel and follow my Facebook page. Ayan, so Gene Caralde 11 and Workshop sa Facebook. You can find that there. Okay? So anyway, nga pala, wala kasing tigil yung pag-ulan for the past 3 weeks yata, no? 3 linggo. So, sa 3 linggo yun, halos pumasok yung anak ko, mga 3 to 4 times lang yata sa 3 linggo kasi sobrang dire-diretso yung ulan. Hindi naman kalakasan, pero dire-diretso yung ulan. Tapos sa ibang lugar naman, binaha, no, guys? So, kung kayo ay naapektuhan ng baha or whatever, di ba? Um, I wish you all the best, no? So na makabawi kayo dito sa trahedya nangyari na ito sa inyo. Pero yeah, laban lang, di ba? So ayun. Anyway, so let's proceed to our topic for today. So a few days ago or a few weeks ago, so dumaan ako sa Handyman. So alam niyo naman yung Handyman, di ba? It's one of the biggest na hardware stores sa mga mall dito sa Pilipinas. Usually makikita niyo yan sa Robinsons, okay? So dumaan ako sa branch ng Handyman sa Metro Plaza dito sa North Caloocan. And shout out sa mga tao doon, sa mga staff doon, ang babait nila guys. So, wala naman ako binili doon, nakipag-chokaran lang ako doon sa mga doon sa mga sales mga doon, yung mga nagtitinda, yung mga salesmen doon. And hindi nila alam na nagba-vlog ako, pero siguro natuwa sila kasi knowledgeable ako sa mga tools, no? So napakwentuhan ako sa kanila ng ng ilang minuto and nakapag-share tayo ng ibang mga nalalaman natin, no? Now, eto yung pinaka-interesting part na yun, ng kwentuhan na yun. No? So, habang nandun ako, doon sa handyman na yon, tatlong power tool brands yung binibenta nila. May Lotus, may Greenfield, may konting Makita, at Black& Decker. So, yun ang pinakamarami nila, yung Black& Decker. Na selection, no? Actually, hindi naman Black& Decker. Pinakamarami pala yung Greenfield. Pero yung Black& Decker, they have a decent selection doon. Merong circular saw, I think meron din jigsaw sander, tsaka yung cordless drill nila, meron doon. Now, tinanong ko yung kung yung ating yung salesman doon kung marami bang bibili ng Black& Decker. And sinabi niya sa akin na sa tagal nila doon, like ilang buwan na sila doon sa lugar na yun. Bago lang kasi Metro Plaza eh. So ilang buwan na sila doon. Eh, ang bumili lang daw ng Black& Decker is like one or two, dalawa lang ganyan. Sabi ko, ano yung maraming binibili? Yung Lotus daw. So Lotus and Black& Decker, mas maraming bumibili ng Lotus. And I asked, why is that? Kasi ba medyo mahal ng konti yung Black& Decker? Yeah, medyo mahal nga ng konti, pero konti lang yung diferensya. And pasensya na sa Lotus, naging sponsor din natin ng Lotus, and naging sponsor din natin yung Black& Decker noon yon. Kaya dati hindi ako makapag pero ngayon wala na sila, hindi na sila sponsor, so I can say whatever the hell I want. Now, kung ikukumpara natin yung Lotus sa Black& Decker, mas established of course na brand yung Black& Decker kaya sa Lotus. Lotus has good tools, very good tools. Ganon din naman yung Black& Decker, they have very good tools. Naka-testing na ako ng mga Black& Decker tools. Remember sa maunang, sabi nga naging sponsor natin yung Black& Decker eh. And malapit sa puso ko yun kasi sila yung first, Stanley Black & Decker, ang first power tool brand na nagtiwala dito sa ating vlog, sa 11 Workshop. Konti pa lang subscriber natin yun, wala pa tayong 10,000 I think nung hindi pa tayo monetize, binigyan tayo ng sample ng Stanley ng tools, hand tools naman, tsaka isang drill, which is okay. And then, nung nakapag 10K na tayo, naglakas ako ng loob sa kanila na, and tinulungan naman nila tayo, nagpa-sponsor tayo, and binigyan nila tayo ng napakaraming ng mga tools, no? So, power tools. And I like those tools, actually, yung mga Black & Decker natin, yung circular. So, meron mga flaws, pero mamaya sabihin ko sa inyo yung mga flaws nila. Pero nagustuhan ko yung mga tools na yan. They are built very good. Good quality tools. No? Pero, eto nga, bakit ang baba? Or mas, bakit hindi ganong bentahin
yung Black & Decker na power tools dito sa ating Pilipinas, no? Actually, matagal nang hindi maganda yung reputation ng Black & Decker, which is a shame. It's a shame kasi Black & Decker is one of the pioneer ng mga power tools, lalo na sa Amerika. Sa Amerika, of course, sa US, hindi na rin maganda yung reputation ng Black & Decker. In fact, kung manonood kayo ng mga woodworkers, shop tours, ng mga vloggers sa sa YouTube, yung mga nasa US or sa ibang bansa, tingnan nyo kung meron kayong makikitang Black & Decker tools. So, di ba? So tingnan nyo lang, obserbahan nyo kung may makita kayo. Maybe you'll spot one or two, pero not much. Usually mga tools sila, Milwaukee, ganyan, yung mga high-end DeWalt, di ba? Yung Makita, ganyan, pero halos wala kang makikitang Black & Decker. And believe me guys, ang dami ko nang pinanood ng shop tour. Addict kasi ako sa manood ng mga shop tour, lalo na sa mga woodworkers sa US. And I've never seen anyone using Black & Decker. Meron siguro sila nakatago lang or naka-stock lang dyan pero hindi nila ginagamit as their primary tool. In fact, mas marami pang gumagamit ng Ryobi. Ryobi, yung green na Ryobi. You know na yung green na Ryobi, hindi rin maganda yung reputation yan. But surprisingly, maraming gumagamit niyan. Diba? Maraming gumagamit ng mga ganyan tools, no? So bakit nagkaganon? Diba? And Black & Decker is like big deal, diba noon? Big deal yan. So, and it's actually, Black & Decker is sa mga naging bahagi ng evolution ng power tool. Nagsimula kasi yung Black & Decker, guys, is 1910 pa. So that's like more than 100 years ago. No? So tinatag yan sa Baltimore, Maryland, USA. So it's a proud USA brand. Tinatag yan ni S. Duncan Black at ni Alonzo G. Decker, kaya Black & Decker. No? Nagsimula sila sa isang maliit na machine shop lang, guys. It's a very, very small business. So gumawa sila ng ibang mga makina and industrial equipment, pero sumakses sila noong 1916, nung na-invento nila yung kauna-unahang na portable electric drill. Now, may mga nauna ng drill, no? Make no mistake, may mga nauna ng power drill before Black & Decker. Meron na yung Fine ng Germany drill before yung Black & Decker. Pero ang Black & Decker ang nakagawa ng unang maliit handy na drill na merong pistol grip at trigger switch. Yung normal na drill na makikita natin ngayon, sila yung naka-invento niyan. So basically, sila yung umimbento niyan. Di ba? Yung Black & Decker, no? So yan ay sinundan, yan ay naging standard mula nung 1916 hanggang ngayon. Ganyan pa rin yung design ng drill, no? Kasi dahil sa pioneer work ng Black & Decker. So it's a big deal, no? And from that, umangat na agad yung Black & Decker. Nag-produce sila ng iba-ibang mga tools like sanders, grinders, circular saw, jigsaw, screwdriver, mga ganyan, mga router, accessories, saw blades, mga gardening tools, ganyan. Unti-unting naging popular yung yung mga tools nila. And nung early decades ng Black & Decker, yung mga tools nila is talagang high quality, professional level power tools. Makikita mo yan. Kung makahanap kayo ng mga vintage ng Black & Decker na tools, drills, ganyan, makikita nyo, maramdaman nyo. Ako, nakahawa ko niya, vintage ng mga Black & Decker na tools. Iba yung bigat, iba yung build quality, and proudly nakalagay sa ilalim, made in USA. So proud na proud sila dyan sa heritage na yan, nagawa sa United States, no? So ano nangyari? Well, eto nangyari. Okay. So, I think a few decades, nagpo-produce sila ng mga ganyan. Nagproduce sila ng mga professional grade power tools. Despite yung pero nung mga bandang 70s and 80s, ganyan, unti-unti na yung kompetisyon na humahabol na yung ibang mga power tool brands from from Japan like yung Makita, and from Germany, Bosch, no? So humahabol na sila sa Black & Decker, sa mga professional na level na power tools. Nagdesisyon yung Black & Decker, and this is I think ito yung pinakamalaki nilang mistake, okay? Nagdesisyon sila na targetin
yung DIY market. Ano ibig sabihin ng DIY market? Hindi na 'to yung mga professionals. Tinarget na nila yung mga household, yung mga tatay na hindi naman karpintero, yung mga gusto lang ano, mag-ayos lang sa bahay, no? Of course, yung mga yan, hindi nila kailangan ng professional na power na level power tools. Kailangan lang nila yung tools na gagana nila, magagamit nila paminsan-minsan sa kanilang mga DIY works. So, yun ang ginawa ng Black& Decker. Tinarget nila yon, nag-produce sila ng mga Black& Decker branded na tools na low yung quality. Hindi na maganda yung quality, DIY quality na. 'Di ba? So, diyan na rin sila nagsimula mag-outsource na mag-produce abroad, hindi na sa US. Usually, dati sa ano I think sa Latin America, before pa sa China, bago pa yung mag-manufacture sa China, mga ganyan. So, sa Latin America, and then, yeah, eventually, nag-boom na sila sa China. And of course, dahil ang tools na ito is lower yung quality, lower yung cost niya, no, for DIYers, no, and nagkaroon na ng hindi magandang reputation yung Black& Decker dahil doon. So, pag ano, yung mga professionals na dating gumagamit ng Black& Decker, kasi maganda yung quality ng tools, nawala na sila ng gana sa Black& Decker, yung mga bagong dumating, kasi yung mga dumating na, and you can see, guys, ikumpara mo yung mga bago-bagong Black& Decker sa mga lumang Black& Decker, yung mga bago-bago is parang laruan na lang. Yung mga plastic niya, hindi na maganda yung itsura, parang hindi pinag-isipan yung mga styles, ganyan. So it's ano, talagang nasira yung reputation ng Black& Decker doon sa movement. I think it's a very, very bad na business decision. So, ang Black& Decker, sabi niya, hindi, kailangan makabawi tayo kasi talagang binububog na sila ng DeWalt binububog na sila ng Makita Yung Makita na nagiging number 1, tsaka Bosch, yung number 1 power tool company na ungusan na sila ng Black& Decker. So, ang ginawa ng Black& Decker is that, sabi niya, sige, gawa ulit tayo ng professional level na power tools. So, gumawa nga sila ng mga high-end professional level power tools and they start selling it na Black& Decker. Ito yung mga nasa mga 90s na to So, ano sila ng Black& Decker. Pero wala nang kumakagat ng mga Amerikano kasi sira na yung pangalan nila. So, hindi na kinakagat ng kahit yung mga dating mga fans, sabi na, Black & Decker na, wala na yung pangit na yung quality niyan. Kahit na yung mga pro level na ginawa nila. So, ang ginawa ng Black & Decker para mabenta nila yung kanilang mga professional grade power tools dahil sirang-sira na yung pangalan ng Black & Decker, binuhay nila yung isang natutulog ng tool brand. Yun ay ang DeWalt. Okay, so nung unang panahon, ang DeWalt ay hindi yan tool brand Ang ginagawa lang niyan is isang tool lang, yung radial arm saw. Yun lang ginagawa ng DeWalt nung mga 60s, 70s, ganyan. So it's just a single brand. And matagal na nalugi yan. So matagal na siyang dead na tool brand. Pero binili ng Black & Decker yung naming rights ng DeWalt and then nilaunch nila yung kanilang professional level tool under the DeWalt brand. At ayan na yung ating mga favorite na DeWalt tools ngayon. So, yung mga DeWalt tools like this one, this good professional level, pro level na power tool is simply Black & Decker na pro level. So yung mga DeWalt nyo guys, kung meron kayong mga DeWalt, yan ay mga Black & Decker lang na pro level. Okay? So, but still, maganda ang DeWalt, matibay ang DeWalt, di ba? So, kaya naman talaga ng Black & Decker to produce their tools na high quality, high end, pero yun nga, kasi sira na yung pangalan nila, napilitan sila na nabuhayin yung DeWalt and i-launch yung kanilang pro level line na nakapangalan sa DeWalt, which is it's an okay move kasi sakat nila pa rin naman yung kita. Yun nga lang, hindi na talaga nakabawi yung pangalan ng Black & Decker, no? And 2010, I think, binili ng Black & Decker yung Stanley. So, naging ngayon, ang company Stanley Black & Decker na. And nag-produce din yung Stanley ng power tools, no? Nag-try din tayo ng dati, yung mga Fatmax series nila. And those are really good tools, guys. Yung mga Stanley na power tools kasi, yan ay nasa prosumer level. Ito yung mid-level. Hindi pa siya professional level, pero above na siya sa DIY level. So Black & Decker sa DIY level, DeWalt is professional level. Stanley Fatmax, yan yung nasa prosumer level. Yung gitnang level lang na pwedeng gamitin ng professionals, pero
abot kaya pa rin para sa mga DIYer. So that's the prosumer type, no? And yeah, successful naman yung ano nila, yung brand nila na yon, no, guys. Pero ngayon, I've heard na maglalabas ang Black& Decker ng prosumer level na sa Amerika. Hindi pa dito sa Pilipinas. Sa US pa sila maglalabas ng ganyan, no, guys. So, hopefully makarating dito 'yan, yung prosumer level nila, and hopefully makabawi ulit yung pangalan ng Black& Decker. Maybe not now kasi nagpo-produce pa rin sila ng DeWalt, pero maybe in the future, 'di ba? So, makabawi sila. Now, are Black& Decker tools okay, no, na bilhin? Well, it's a mixed bag para sa akin. Kasi I love yung ano, alam niyo tatandaan niyo dati mauna kong vlog, kung matagal na kayo subscriber sa 11 Workshop, lagi meron akong ginagamit na tool dati na lagi, yung Black& Decker Matrix. So it's a cordless drill na napapalitan yung ulo, pwede mo siyang gawing circular saw, jigsaw, sander, ganyan, inflator, ganyan. And I love that tool. Gustong-gusto ko yung ano na yung ano niya yung pang ano niya yung circular saw attachment niya. Maliit lang kasi yung circular saw niya. It's perfect for cutting plywood na mabilis. So fast tawag ka Fast and Furious na saw. May vlog ako noon diyan. Ililink ko na lang. Fast and Furious saw kasi pwede ko siyang kunin sa taguan and then cut na agad. Hindi na kailangan mag-setup. So pwede ko siyang gamitin as freehand. I love that tool so much kasi nasira na agad yun. Yun yung problema sa Black& Decker. Since ano lang sila, DIY level lang, madali silang masira, no? May pumalit na diyan, hindi na Matrix, Multivo na yata, Multi-Evo, ayan yung ano na yung bago nilang line na may napapalitan din yung ulo, pero I think yung quality is ganun pa rin, no? Tapos isa pa sa problema ko sa Black& Decker is that hindi sila nagpo-produce ng battery na mataas yung ano, yung power. So, ang usual lang nila is 2 amp hours lang. Yan lang yung ano. Hindi ko alam kung meron na silang malaki, mga 4 amp hours, pero I think puro 2 amp hours lang. Ang ano nilang meron sila. So, bitin na bitin yan, guys. If ever, kahit sa workshop, kahit sa akin dati, bitin na bitin yun eh. Dalawa na nga, tatlo na nga yung ganun ko dati yung battery ko pag ginagamit ko siya meron kasi ako dati Black& Decker na ano na cordless sander. Wala pa yata 10 minutes ubos na yung laman nung battery na yun. So, yun ang isa sa mga problema sa Black& Decker. And yeah, may mga flaws din yung kanilang mga tools. Yung kahit yung mga corded tools nila, may mga flaws din. Halimbawa, yung circular saw nila, it's good, pero ayoko yung yung adjustment niya. Ang hirap itaas, ang hirap itaas ibaba. Yung lock niya, mas maganda pa yung lock ng Lotus actually na circular saw. And yung jigsaw naman niya, masyadong low powered pa sa akin yung tinry ko yon, nababagalan ako sa kanya kahit na nakasindi yung orbital niya, ang bagal niya. So ang bagal niyang kumain ng kahoy, so medyo low power siya. Yun namang sander niya, sheet sander, medyo ma-vibrate, no? So hindi ko rin gusto gaano. Tapos ang siguro gusto ko lang na power tool from Black& Decker talaga 100% is yung kanilang planer. So maganda yung planer ng Black& Decker. Meron akong planer ng Black& Decker nasa taas, 110 volts galing sa tatay ko. And original from the US. So maganda siya. Mabigat, which is kailangan talaga ng planer mabigat para hindi mo na kailangan puwersahin. Let the weight of the planer do the work and it will do it for you, no? So yun ang gusto ko doon sa tools sila. Pero yung sa ibang mga tools, may mga flaws talaga. Hopefully makapag-improve sila ng maganda-ganda and mabigyan pa tayo ng mga quality tools, no? So ibalik lang nila yung quality kasi sayang naman because Black & Decker is an established brand and sayang yung legacy, no? Kung mawawala na lang sila bigla na kung dumating araw na mawala na sila, matatanda ng mga tao na once in a while they're proud na gumamit sila ng Black & Decker tools because they're good tools, good quality professional level tools, no? Yun. So, yun lang guys, medyo mahabang talakayan at bala ko dito maikli lang pero masayang pag-usapan yung mga ganitong bagay, no? So, maybe next time mag-usap ulit tayo sa mga ganito ibang tools naman, no guys. So, I'll see you guys again next time. This is Gene from Gene Caralde Vlogs. And just